Hello everyone! Hi! Kamusta kayo? Nandito na naman tayo sa isang video at ating pag-uusapan ngayon ay yung iba't ibang types ng loans. So yung yung loans kasi hindi pare-pareho ang lahat ng loans, di ba? Oo. Ano ba yung pwede natin para mausisa natin talaga kung anong loan yung pwede nating kunin? Parang ano yan ulam, no? Maraming klaseng ulam, although lahat sila ulam, no? May menudo ka, may kare-kare, tinola, etc. So, ang loan, ganun din, no? Marami siyang iba't ibang klase. And siguro ang pinakauna nila naiisip pag sinabi nating different types of loan ay yung based sa purpose. So, may tayong personal loan, may home loan, may car loan, meron ng gadget loan, may narinig na akong gadget loan. So, yung purpose, and very important na alam natin kung ano yung purpose ng loan natin. Kasi, minsan may mga advantages na alam ko, merong ibang mga bangko mag-o-offer ng car loan. Tapos, yung car loan, may mga benefits na, ito, libre yung insurance, car insurance mo pag na-approve ka, etc. So, may mga ganyang mga aspects. Kaya, kailangan alam natin yung purpose for the loan. Dahil, that's the reason ba't may mga iba't ibang tawag sa kanila. May business loan, may car loan, home loan, etc. So, that's the first criteria. No? Ano pa ba yung mga differences ng mga loans, Marion? Pwede rin natin tingnan yung loans kung sila ay secured o unsecured loan naman. Anong difference yung secured sa unsecured? Yung isa may security guard. Yung isa wala. Hindi. So, pag secured loan, ito yung kailangan natin magpakita ng collateral. Diba? May collateral. So, collateral mo yung bahay, yung sasakyan mo, diba? Na may value siya, diba? In case na hindi ka makapagbayad, kukunin nila yung collateral mo. Of course, that's agreement. Oo. And of course, yung unsecured loan naman, sa unsecured loan naman, wala kang collateral dito. Ang disadvantage ng nito is mas mataas yung pwedeng interest na babayaran ni lender. Actually, yun yung main difference ng isang secured at saka unsecured. Usually, yung mga secured, since may collateral, mas mababa yung interest rates na kailangan mong bayaran. Pero para sa akin, no, mas gusto ko yung secured. Kasi, kung confident ako na mababayaran ko siya, hindi ako mag-worry na makukuha yung property ko or makukuha yung kotse ko. But at the same time, mas mababa yung babayaran kong interest rate. Kasi at that point, siyempre ito, personal opinion ko na lang. Kung mag-worry ako na baka hindi ko mabayaran, baka siguro dapat hindi ako mag-loan, no? But of course, kanya-kanya naman tayong situation. And speaking of that, nabanggit ko na yung interest rate, I think that's also very important na maging aware sila na yung mga iba't ibang loan, iba't iba yung interest rate, no? Aside from stating the obvious na iba-iba, pero kasi yung published rate, yun yung minsan nakakalito. May makikita ka na yung loan namin 1% lang. 1% na daily, monthly, annually, and pag mababa yung number, usually daily rate yun. Imagine mo yung daily, sinachargean ka ng interest. So, meron kang isang loan na 3% ang nakalagay. Tapos meron isang loan na 0.5%. Yung 3%, monthly. Yung 0.5%, daily pala yun. So, kung pagpaparehuin mo sila ng time period, mas mura yung 3%. Pero, since yun nakalagay sa poster, yun nakalagay sa social media, sa commercial, minsan, naluloko yung ibang tao. So, very important, no, na aware sila kung ano ba yung nire-represent na number dun sa interest rate. Is that a daily rate, a monthly rate, an annual rate, di ba? And I think it's something that you should always consider when you're applying for a loan. Read the fine print. Read the fine print. Tama. Oo. Maliban sa pagtingin kung anong type of loan ito, tatanungin din natin o titingnan din natin kanino tayo kukuha ng loan. Oo. At
Diyan, meron tayong formal at informal lenders. Yan. Pag sinabi nating formal lenders, ito yung mga lending institutions that are regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas and at the same time registered sa Securities and Exchange Commission. So makikita natin talaga dyan, no, may supervision ng government agencies dito sa mga lending companies na to. Important yung regulation, no, sa mga formal lenders. Alam natin na secure yung data natin, no, yung information na binibigay natin sa kanila. Hindi nila binebenta sa iba, sa mga third party corporations or third party na mga financial institutions din. And very important to, especially today, na kailangan talaga pinoprotektahan natin yung information natin kasi baka mamaya ma-identity fraud tayo, di ba? Versus sa mga informal lenders na hindi natin alam kung ano pa yung iba nilang ginagawa sa ating data. Plus, kung formal versus informal lender, yung mga informal lender o yung mga loan sharks, sila usually yung matataas ang interest rate. No? Kaya nga tinawag na loan shark. No? Talagang kakainin ka. No? Parang pating, no? Taas ng interest rate. So, make sure that you identify kung ano ba yung company na ina-applyan ninyo ng loan. Kung formal lender ba sila or informal lender. And kami, we always recommend to apply sa mga formal lender kasi meron tayong protection. Aside from the fact that most of the time they have the lower interest rates. So, aside from that, isa pang way to differentiate yung mga loans is yung payment term. May mga short term, may mga long term na mga loans. Kung kailangan mong bayaran yung loan mo within a year or less, usually mga short term loan ang tawag dyan. Ngayon, may mga loan na many years, no? Katulad ng home loan, no? Mga 10 years, 15 years, 20 years mo mababayaran. So, those are long-term loan. Ano yung importance na bakit kailangan malaman kung short-term or long-term? Kasi minsan, may mga ads sasabihin sa'yo na, ano to, you can buy this car if you avail of our financing, you will only pay 5,000 pesos a month. So, isipin mo, ay, ang baba. Pero, pag tinignan mo yung fine print, 25 years to pay pala yung 5,000 a month, di ba? Parang ganyan. So, it's a long-term loan. Versus na short-term loan, medyo mataas yung babayaran mo per month, pero tapos ka na within 6 months, 7 months. So, again, what we're trying to say is be very careful kung ano yung mga nababasa natin or naririnig natin. Kailangan check natin yung fine print, no? So, meron din mga short-term, may mga long-term loan. And very important to know ano ba yung kinukuha natin. Doon din sa short-term and long-term, I think yung sa pagpili kung mag-short-term o long-term tayo is titingnan din natin yung ating cash flow. Yes. Kasi syempre, 'di ba? Lahat tayo gusto short-term kasi 'di ba, gusto natin matapos agad ang ating liability, 'di ba? Although kapag short-term, mas malaki yung babayaran nating interest. Mas liit yung interest na ating babayaran, diba? Yun naman ang advantage nun. Pero kaya ba ng ating cash flow? Yun yung ating pinupunto Kasi pag short term, maliit lang yung babayaran nating cash flow, pero mas malaki yung amount monthly, no? So, depende kung kasya ba siya doon sa budget natin. Naalala ko yan, meron akong kaibigan, car loan naman siya, no? So, nung kumuha siya ng 3-year term, kasi gusto niya 3 years lang daw yung car loan, parang ang babayaran niya per month is around 20,000. Nung chinek namin yung cash flow, medyo kakapusin siya. So sabi ko, magpa-requote siya, gawin niyang 5-year yung car loan. Nung ginawang 5-year, bumaba, parang naging 15,000 or 14,000 a month. Na. Oo, so yun, pwede na. Ano siya, makakain na siya noon ng 3 times a day. Kasi doon sa 3-year term, parang twice a day lang siya pwedeng kumain, no? Kailangan niya mag-sacrifice ng pagkain. Auto-diet. Auto-diet. So, tama. Kailangan kino-consider mo yung budget mo, no? So, ayan. Sa lahat ng ito, no, sa pagkuha ng loan, kailangan natin i-match yung loan sa ating purpose, sa ating mga requirements, sa needs, at higit sa lahat sa ating budget, di ba? So,
maraming types of loans, pero bago tayo pumunta sa lending institution, alamin muna natin kung anong type of loan pa talaga yung ating kukunin. At the same time, kumpletuhin yung mga requirements kasi hindi pwede yung to follow, di ba? Mas mabilis ma-approve sa loan kung pag-apply mo, na-submit mo na rin kagad yung lahat ng requirements. And usually naman, lalo na sa mga formal lenders, nakalagay na sa website or sa social media account, ano yung mga requirements when applying for a loan. Yun. And I hope marami kayong natutunan dito sa ating video, and next time na mag-apply kayo ng loan, hindi na kayo maloloko ng mga fine print, no? At alam niyo na kung paano kilatisin, how to examine a loan product. And marami tayong mga pinipare na video sa inyo. I hope ay pinapanood nyo lahat yon dahil pinaghirapan namin gawin lahat. So, hanggang sa susunod na video natin, maraming salamat sa panonood. Marion, bye-bye! Bye-bye!